Hello mga ka-viewers! Kamusta po kayo? Ngayon ay nagbabalik po ako para update kayo sa another vlog. For today's video po, ongoing, nag-install tayo ng cortina dito sa Pampanga. Medyo maulan po kasi sa labas kaya di na tayo nag-intro doon dahil may bagyo po ngayon. Pero mamaya papakita ko po sa inyo yung itsura sa labas ng bahay na nilalagyan natin ng curtains. So ito po ngayon yung ating nagagawa na. Nasa masters po tayo ngayon at nasa finishing stage na rin po tayo. Kasi ito po na-fabricate namin yung mga kurtina ng client kaya nakapagsabit po tayo agad. Hello mga ka-viewers, ito po yung project natin ngayon. Isa po ito sa mga biggest project natin for this year. So ito po ay nasa 3-story kasi upon checking meron po itong attic. Ayan, so talaga po malaki po yung project natin dito. Dito po sa front meron silang balcony, ayan. Tapos ito po nakita niyo mga wood look WPC panels po yan. Tapos, yung kanila pong ceiling naka PVC panel and meron na po mga lights yan. Ganda ng bahay, no? Laki. Medyo maulan po kasi ngayon mga ka-viewers pero ayan, tuloy-tuloy lang po tayo sa pagtutour. Bale, ito pong poste, meron pong pinalagay si client na solar lights. Ayun. Tapos, halos may pagka-industrial po para sa akin datingan ng bahay. Then, ito na po yung mga fences niya. Yung nabili po ni client na Lupais corner lot po eh. Ayan. So kung napapansin niya sa loob po yung scaffolding natin. Long curtains po ilalagay natin dyan. Ito naman po mga ka-viewers yung side view ng bahay. Diba ang galing? Buhay na buhay po yung pagkakagawa ng bahay. Ganda no? Ito po pala yung nakikita niyo ito naka-ledge stone po yan. Iba talaga nagagawa ng mga WPC panels and fluted panels nakakabuhay po ng bahay. Although po sa pinaka-front ng bahay may garahe, dito din po sa other side may garahe din po. Eh may nakita po kayong gate dyan. Guys, ngayon papasok tayo sa loob ng bahay nila ma'am. Para may makuha lang kayong idea din sa pagpapagawa ng bahay. So itong kanilang door, naka-smart lock sila ng MGS. Ayan, sa doorbell tayo. Very responsive. And pag open natin, ito yung makita natin. Guys, pagpasok ito yung ating makikita sa loob. Hallway na both wall is merong accent po na fluted panels. Ayan. Tapos yung tiles nila dito is 60 by 120 na porcelain tiles po na gray. Tapos meron po ditong hidden door papunta sa powder room nila. Kaya hidden door or secret door kasi hindi naman ganun ka kita talaga yung pintuan kung hindi mo siya tititigan. So pagpasok po, ito po yung powder room. Alam niyo guys, ang gusto ko dito sa kanilang powder room, yung tiles na ginamit, lalo na yung sa wall. Ito is above standard na po yung sukat nito. If I'm not mistaken po, nasa 240 cm na po siguro itong tiles nito. Medyo malaki na po ito sa personal. Ayan yung ceiling. Ang ganda ng tiles na may pagka-rustic yung datingan. Smart toilet. Tapos po, ito po Z na gold. Kanilang sink. Yung mirror may pagka-gold din. Tapos ito naka-stuko yung wall. Tapos naglagay tayo dito ng blinds. And dito guys, is, ayan, smart toilet na cancel. Ganda na powder room, no? Gusto talaga yung tiles na to guys. Ang ganda sa personal. Akala mo talaga mga rustic siya, oh. Pero hindi. Ang ganda ng tiles nila. Again, ito yung kanilang powder room. From powder room mga ka-viewers, meron naman shoe cabinet dito guys. Na mukhang console table kasi aesthetic yung datingan. Ito guys, ngayon mukha siyang painting. Pero merong surprise siyang painting na yan. Ang accent wall din yan. So pag in-open, yan, may effect na ganito. Ang ganda, no? So, for me mas maganda rin to pag mas lalo pang lumaki sa mga kwarto, ganyan. Ito guys, pag magsasapatos si client, ito yung hidden chair niya, ang galing. Hindi halata nung una nakita ko to bar stool lang. Ngayon pala, may cover sa likod. Tapos dito yung mga shoes. Ang galing. Good idea to. Galing neto, no? Alam niyo po pala yung technique nito para makamura kayo.
yung supplier ng mga pang-decor, sa Binondo daw po ito kinuha. Mas mura daw po doon. Plano nyo talagang bonggacious yung inyong Christmas tree, doon po ang bagsakan daw sa Binondo. Tapos po, ayan, tignan nyo naman po. Talagang hindi tinipid sa decor. Ang dami po na ilagay na decor ni client at mas nakamura siya. And partida, ito pong Christmas tree niya, 12 feet pa po yung height nito, kaya malaki po talaga sa personal. So ito po yung mga bintanang nilalagay natin ngayon ng cortina. Mga motorized po ito. Mamaya makikita nyo po yan. And lalabas din po ang ganda netong bahay once na naikabit na po yung cortina niya. Guys, alam ko na mimiss nyo si Roda. Ito na siya ngayon. Roda, harap ka nga. Pumayat si Roda, oh. Si Roda, ang ating taga-plancha. Tingnan nyo naman po kung gano'n siya kagaling, oh. Esfold na esfold talaga. Grab na daw. Para may pampagawa ng bahay sa Mindanao. Roda, ano bang wish mo magawa yung bahay sa Mindanao? Grab na daw guys para magawa na daw yung bahay sa Mindanao. Taga-Iligan po kasi si Roda eh. Shout out sa mga taga-Iligan. Ikaw, anong wish mo? Wala siyang wish. Wag na po natin tanongin. Si Kuya Jojo po galing pa to ng Isabela, oh. Nagbabalik. Kamusta Isabela, Kuya Jo? Okay lang daw. At makalipas din po ang ilang oras na pag-i-install, finally natapos din po tayo at ready na po kung ipakita ang ating mga finished product. So una po dito tayo sa living area. So una ko ipakita yung ceiling na meron pong huge na ilaw. So far po ito yung pinakamalaking ilaw sa mga tinur natin na bahay. 8 po na bilog po yan para sa pampaswerte po sa loob ng house. And ito po kanilang mga furniture ay mga custom made po yan. Naglagay din po sila sa center ng carpet. And syempre yung tiles po nila, same po doon sa hallway na pinakita ko sa inyo, 60 by 120. So by the way, kaya po na-achieve ni client yung mga color palette na bagay sa bahay niya. Siya po ay nagpa-interior. And regarding naman po sa mga kortinang nilagay, siya po yung namili niyan. Ang color po nito is stone, which is pag po warm po ang ilaw, mukha po siyang color brown. Pag naman pong white, nagmumukha po siyang gray. So ganyan po kaganda yung napili nilang kulay. Kumbaga nakikita po natin siya as one, pero 2-in-1 po ang effect sa loob ng bahay. Pero again, depende po yan sa effect po na liwanag na magre-reflect sa kortina. So ayun, tapos po, ito again yung top view po ng living area. And regarding naman po sa kanilang hagdanan, ito po ay Nara, yung planks and even po yung railings nila. Nara na mukha pong tubular pero Nara po yan. Pininturahan po ng color black and again, ito po yung long curtains natin at yung ceiling ng sala. And dito po sa hagdanan, meron din pong accent wall na fluted panels na meron pong mga lights na vertical. After po natin sa living area, ang next po natin is dining area, which is meron po ditong dining set na 10 seaters. And dito po meron tayong nilagyan na cortina. Ito po ay sliding door papunta sa kanilang lanay. And alam niyo po, habang nagtutour ako dito, nagustuhan ko po yung kanilang buffet cabinet. Ang ganda po ng details. Even po yung mirror, saka yung home decor, nakakasosyal po ng bahay. Dito po meron silang accent wall po na quartz or slab. Tapos dito po yung ilaw po or center lights, ibababa pa po yan ni client. After po natin sa dining area, ito naman po ang kanilang main kitchen na napaka-saucy. Sa main kitchen po nila, meron po ditong 5 bar chair. And ito po mga ka-viewers, yung kanilang countertop. Quartz po ang ginamit na meron pong parang may pagka-marble siya na gold. Then yung mga appliances po nila dito, built-in microwave, built-in oven. Elba po ang brand yan. Even po yung range hood, induction stove. Lately po napansin ko na pag talaga sa mga main kitchen nila, madalas po induction na po yung ginagamit nilang stove. Tapos sa dirty kitchen, yung traditional po na stove po, no? Yung Elba po pala na range hood, na-adjust pa po ito yung pinaka-height niya, yung tamang taas. So, tinataas lang po pala yan. Tapos po, yung kanilang ref is side-by-side door po ng LG. And ito na rin po yung ceiling. Meron na po yung pin lights. And madalas po sa design ng ceiling ngayon, meron silang pinipaint na black. Tapos merong pin lights sa loob. Ayan. Tapos, next natin yung mga design po ng kanilang cabinet. Ito po siguro sa nagmo-modular cabinet na po nila, nabiling gantong design po ng
cover or yung door po ng cabinet. Tapos yung pull out po, naka-groove din po yan na horizontal. Ito po, pull out siya. Tapos sub-close na din po yan pag sinara nyo. Para naman po sa bintana dito, ang pinalagay po ni client is Roman blinds. So tayo po ang naglagay niyan. Aside po sa Korean blinds, meron din po tayong available na Roman blinds. Tapos po, again, kung gusto niyo makita yung countertop, ayan. Again, quartz po yan. Tapos naka-modular cabinet po itong counter cabinet na meron pong gold na cabinet handle. Tapos yung kanilang sink is modern sink po na color gold, even yung faucet. And malapit po sa sink, meron po ditong dishwasher. Elba po ang brand niyan. Again, ito po ulit ang kanilang main kitchen. Kung nagustuhan nyo po, screenshot nyo lang, no? And next po natin, dito naman tayo sa kanilang coffee area. Bali sa likod po ito ng kanilang main kitchen. So, Roman blinds po ang nilagay natin dyan. And dito po sa laundry area, Korean blinds naman po ito. Or tinatawag po sa ibang bansa, zebra blinds daw po eh. As per sa mga client natin nag-inquire. Dito po sa first floor, meron pong guest room dito at yung dalawang bintana po, nilagyan natin yan ng Roman blinds. Dapat po talaga kortina po ito, kaya lang po nagkataon, medyo maliit ang space, kaya nag-decide po kami i-Roman blinds na lang. So yung kulay po nito is color gray, tinerno po namin sa kulay ng headboard and approve naman po yan kay client. Kung type niyo naman po yung accent wall dito sa headboard, ito po ay wallpaper. Tapos both side po merong mirror na nilagay. Again, ito po yung kabuuan na itsura ng guest room nila. Meron na rin tong wardrobe cabinet. Ito ko po pala kayo ulit sa living area at meron po tayong angle na hindi nakuhanan doon. Ulitin ko lang po ulit yung sa living area kasi hindi ko siya napakita ng gantong angulo. So dito po ay meron silang carrier na aircon, floor stand, plus yung long curtains natin. So tingnan nyo naman po, iba talaga yung nagagawa ng kortina sa loob ng bahay. Parang make-up talaga siya, mas lalong lumalabas po yung ganda ng bahay. Tapos po yung Christmas tree na ginawa ni client kanina, ayan yung itsura niya sa kabuuan, talagang sobrang laki niyan, 12 feet. Tapos po, bagay na bagay po sa area ng bahay naman nila kasi maluwag talaga. Yung kurtina po natin, medyo hinihigo po siya ng aircon kaya kailangan lang po i-atras or i-move forward po yung aircon. Tapos po yan ni client ha. Pansinin ko lang po ulit yung kanilang sofa na iba't iba po yung shape. Parang po nagkaroon ng drama sa living area nila dahil sa iba't ibang shape po ng kanilang sofa at iba't ibang kulay. And so far po ito yung pinakagusto ko. Itong puti, ang ganda niya, ang klaseng tingnan. Tapos po angat na angat sa loob ng bahay. Kung napansin niyo po yung cortina ni client, meron pa rin pong pumapasok sa loob na liwanag sa bahay niya. Pero in a way na hindi po sila ganun ka-visible sa loob kasi siksik yung pagkakalagay natin ng fabric at hindi po talaga tipid. And share ko lang tong hagdanan nila, parang floating yung pagkakadesign. So ito po, yung hand railings po is Nara again na pininturahan ng black. Tapos po, yung mga floating po na planks is solid wood Nara po yan. Sa pag-akit po sa second floor, meron po dito family area na meron pong bar counter. Ayan. Tapos meron na po itong wine rack. Tapos meron po dito yung sliding door which is nilagyan natin ng cortina yan. Dito po sa kanilang bar area, nakyutan po ako dito sa kanilang pendant lights na parang mga ice cubes po, no? Tapos po, meron na rin po itong lalagyanan ng alak na cabinet. Bale, ito pong pinaglalagyan ng alak, nakakatuwa po kasi nagro-rotate po ito. Kung naubos man po yung stock sa harap, pwedeng palitan ng stock sa likod. Diba? Good idea po. Ang cute. So, dalawang ganito po na cabinet po yung nilagay ni client. So, balik lang natin sa dati. Again, ito po ang kanilang bar area again. Dito naman po tayo sa entertainment area. Ceiling pa lang, panalo na. Perfect po talaga itong ganitong class na ceiling sa entertainment area habang nanonood, diba? Tapos kung napansin nyo po yung wall nila, padded po ito ng mga cushion. Tapos dito po naglagay din tayo ng cortina. So inassure po natin na medyo dark po ang kulay ng cortina dito para at least po pag manonood sila, parang sila talaga nasa theater. Yung carpet naman po, sa Carpet World po ito nabili sa SM kung hindi po ako nagkakamali. Tapos dito po meron silang huge na TV, Sony po ang brand niyan. Tapos po meron na rin cabinet.
And both side po ng TV meron pong wall lights. Kung type nyo again yung carpet po, Carpet World po yan ha. Nagko-custom made sila. Tapos po, yung kanila na mga sofa, kung type po ninyo, custom made din po itong sofa nila na U-shape po yan. Change angle po tayo ng entertainment area nila. So, share ko lang po habang naglalagay tayo ng cortina, medyo nahirapan tayo dahil nga po, merong cushion yung wall. Pero nagawa natin ng paraan at nagawa natin ng maganda pa rin po yung pagkakayari ng mga curtains. So, favorite part ko po talaga dito yung kanilang ceiling. Agaw pansin po. And sa totoo lang po nakulong ako dito. Kasi upon checking, wala pa po palang handle yung main door. Kaya, ayun. Tapos po, ang next ko po ipapakita sa inyo, yung kanilang mga bedrooms naman. So, ayun again yung handle ha. So, tatawag na lang po ako sa phone kung sino pwede mag-rescue sa atin dito. Pakita ko na lang po sa inyo yung second room. Bali dito po ay loft type bed po ito. Tapos naglagay po tayo ng Roman blinds. Ayan. So color brown po yung Roman blinds natin dito. Tinerno po natin sa interior ng bedroom na ito. Tapos po yung third bedroom / playroom. Team puti, team kahoy naman po yung tema. Ang cute nung bed. Merong slide. Tapos naglagay din po tayo ng Roman blinds dito. Tapos yung share ko na lang po no. Yung bathroom po dito. Sa bathroom po, naglagay tayo ng Korean blinds kasi yan po ang gusto ni client. Pero po ako, usually, upon assessment naman po, case-to-case basis din po kung kailangan lagyan po ng Korean blinds or hindi na, para at least yung bathroom po may ventilation siya. Ito yung master's bedroom, which is ito na yung cortina natin. Ayan. So, ito ang kulay po na pinalagay ni client is light brown. Tapos, mga ka-viewers, habang ginagawa yung bahay niya, nag-inquire na kasi sa akin ng maaga si ma'am. Inalam niya na kung ilang inches yung hole ng curtain box. Kaya yan, na-achieve naman yung perfect fit at pumasok agad-agad yung cortina na gusto niya. Kasi gusto niya po talaga mala hotel feels. So, dito po may sliding door papuntang balcony. And dito po huge na bintana. And ito po ang kanilang bed. Ayan. Ang ganda po ng kanilang background. Ito po is padded po siya ng cushion. Ayan. Tapos ginawa pong accent wall. Tapos modular na po ito na merong napakagandang pendant lights. Ayan. Ganda ng pendant lights nila guys. No? So again, ito po yung cortina natin. Ito kanilang flooring guys, same sa family area, vinyl yan. Mga ka-viewers, bali itur ko po kayo sa kanilang walk-in closet. Bali yung door po nito is sliding door. Ayan. Ang luwag na kanilang walk-in closet. Bali ito yung ceiling niya. Tapos meron chandelier sa gitna. Matte finish na 60 by 120 na tiles. And ito na po yung mga cabinet nila. Mga modular na may cover na glass. Then, ito, lalagyan na ng kanilang watch or alahas. Ayan. Galing, no? Tapos dito, meron silang big mirror. And dito, guys, yung may ilaw. Ayan. And for sure, tingnan natin kung paano sa switch up. Ang ganda. Ayan, oh, puro ilaw, guys. Tapos may ilaw din mga cabinet. Ayan. Mas maganda pag nakasindi yung ilaw, no? Tayo lang ako ulit. Para ma-appreciate nyo po. Tapos dito naman tayo sa kanilang master's bathroom. Okay. Ay, ang ganda. Ang laki, oh. Dito guys, naglagay tayo ng blinds. Ayan. Tapos, ito na yung kanilang his and her na sink. Moderno ang brand. And ang cute ng faucet. Yung tiles nila is 60 by 60 po dito. Na matte finish. Tapos, 60 by 120 naman po para sa wall tiles. Ayan. 60 by 120 kasi po maluwag naman po talaga yung kanilang master's bathroom. And yung railings po na kanilang shower partition color gold. And ito. Gold yung shower. And ito. Unit sila may light effect. So again, ito po yung master's bathroom.
Salamat po pala sa ating client. Inayos po nila ang kanilang master's bedroom para mas ma-appreciate daw po natin ang ganda. Talagang hotel feels po ang vibes ng kanilang bedroom. And ayun po mga ka-viewers, ang nilagyan natin cortina. So gusto ko po magpasalamat sa client. Sa totoo lang po, ang dami po nakipag-bid po doon na mga cortina. And kami po ang nagwagi. Thank you Lord. Kasi alam niyo po mga ka-viewers, aside sa yung presyo po natin ay tama po ang laban, hindi overpriced, maganda po ang fabric. Alam niyo po ba, yung mga kasabayan po natin mga nagsukat is mga gumagawa daw po ng cortina sa Okada, sa mga 5-star hotel, but still tayo po yung napili. Kaya thank you po talaga ma'am and sir. Kahit na 1 year pa lang kami mahigit, ay nagtiwala kayo sa amin. And so far, naging smooth po ang transaction namin sa kanila. Kaya talagang ano po sa amin ito, big opportunity. At least mapatunayan po namin na kaya namin mag-handle po ng mga big projects like yung ganyang klase po ng bahay. Kasi sa totoo lang mga ka-viewers, yung mga gantong bahay napapanood ko lang sa Preselo, sa mga talagang mga nag-real estate. Pero finally, ako ay nakapasok sa ganong kalaking kabonggang bahay. Kaya thank you po ma'am and sir. And syempre sa mga upcoming natin projects, gusto ko magpasalamat sa trust and abangan nyo po yung mga lalagyan pa natin cortina and mga natapos po natin. No? Kahit po kung napupusuan nyo po ang aming mga curtains at plano nyo pong kunin ang aming serbisyo, message nyo lang po sa aking Facebook. Ayan na po, may contact number na po yan. Kulitin nyo lang po ako kasi sobrang dami po talaga nag-i-inquire. So ulit-ulitin nyo lang po yung pag-message hanggang mabasa po natin at mag-pop up po kayo. Ngayon po, so far by December po, halos fully book na po tayo. And this November, fully book na po tayo. Kaya thank you po sa suporta. And again, sana po itong vlog natin ay nakatulong sa inyo at meron po kayo na kung idea. Again, maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo and God bless. Bye-bye! Hello guys! Ngayon ay nagsa-site visit po tayo dito sa Nueva Ecija. Very memorable yung ating dinadaanan ngayon kasi dito tayo naloko ng isang nagpa-site visit dati pa. Ngayon natin dinadaanan natin ngayon. Ayan. So meron tayong bagong client na medyo malapit pa lang sa area na susukatan natin ng cortina. So hindi ko makalimutan yung area na ito guys kasi dito kami muntikang malaglag sa Palayan. Talaga yung location nila. Nasa bandang Palayan. Tapos yung napag-usapan namin ay hindi naman niya tinotoo. Bagkus pinagmukha pa kami masama kasi pangit daw ng tela namin. Yung mga ganong style. Pero ganun pa man, talagang part yun sa business. Kaya nung napadaan ako dito, sabi ko sige mag-vlog tayo kasi dinaanan natin yung area niya. Pero ngayon guys, ito yung dinadaanan natin ngayon. Tutumpok tayo ng Kabukiran. Saan tayo guys ngayon? Muñoz, Nueva Ecija na. Ayan, sa Muñoz, Nueva Ecija po tayo ngayon.